Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli na naman pong sumasahimpapawid ang programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Ang makasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Batiin rin natin na magandang araw ang ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Alam naman nating lahat na sila ang itinuturing na makabagong bayani ng ating lipunan. Naway laging malakas ang inyong pangangatawan nang sa gayon ay mabawasan ang pag-aalala ng inyong pamilya dito sa ating bansa. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang membro ng Homeowners Association. Siyempre, katuwang natin ang ating mga nakakapanaya mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Ang programang ito po ay mapapanood at mapapakinggan ninyo tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Una na sa ating mga social media platform. Live nyo po kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at syempre sa Human Settlement Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa regional station or sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS Evox Receiver app. At para naman sa mga overseas Filipino working and living abroad, mapapakinggan niyo po ang programang ito sa aming shortwave broadcast gamit ang VOA facilities sa Tinang Tarlac sa sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 1 or 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Homeowners Association o HOA at ang karapatan ng mga miyembro nito kung gaano ba kahalaga ang papel na ginagampanan ng mga opisyal ng HOA sa kanilang komunidad. Sa ikalawang bahagi naman ng ating programa, tatalakayin natin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol naman sa isang landmark case na may kinalaman sa Homeowners Association Regulation. Sa puntong ito, dadako na tayo sa unang bahagi ng ating programa kung saan makakasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 5. Magandang araw po, Attorney Lian. Welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC. Yan, magandang umaga Sir Jay at maraming salamat din po on behalf of the Human Settlements Adjudication Commission headed by our Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III and the entire Commission and Bank. We would like to thank our viewers and listeners for watching our show. So sana po marami kayong mapulot na aral at matutunan ngayong araw. Tama po kayo Sir Jay, no? So this is our 8th episode. Ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan ang ilan sa mahahalagang pulisiya
at kaugnay na landmark case mula sa Korte Suprema. So we're hoping po that these discussions will guide our listeners in further understanding their rights and how laws can protect them. Pero Sir Jay, before po tayo siguro mag-formally start, Opo, opo. nais ko ipaalala at idiin po sa ating mga kababayan na yung pag-uusapan natin today ay gabay lamang dahil lahat naman po ng kasong idinudulog natin sa HSAC ay nireresolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya po na sumusuporta dito. So case-to-case basis po ang magiging desisyon ng HSAC. Depende rin po sa ebidensya na iprepresenta po ng bawat panig. Ayun. So, mga kababayan, ayun po ang paalala ni Attorney Lian. So, Attorney Lian, ito pong pag-uusapan natin ngayon ay halos related sa, parang continuation nung naging talakayan namin ni Attorney Ayin last time sa nakaraang episode. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong tinatawag na Homeowners Association at kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan nito nitong asosasyon na ito sa kanilang komunidad? Yes, sige po, Sir Jay, of course. Sige. So, as a refresher po sa mga previous discussions natin, no, ayon po sa ating 2025 HSAC Revised Rules of Procedure, ang Homeowners Association or yung tatawagin po nating HOA ay tumutukoy sa isang non-stop, non-profit corporation na rehistrado po either sa Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD o dating rehistrado po sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB o sa dating Home Insurance Guarantee Corporation na nakilala na din bilang Home Guarantee Corporation o HGC or last, Securities and Exchange Corporation or SEC. So ang isang HOA po ay maaaring itatag ng mga sumusunod na grupo sa loob ng kanilang jurisdiction or nasasakupan. So una, mga owner or purchaser ng mga lote sa subdivision, village at iba pang uri ng mga real estate property na matatagpuan po sa loob ng jurisdiction o nasasakupan ng kanilang HOA. Pangalawa naman po, mga awardee, usufructuary o yung mga tinatawag o yung mga kinoconsider natin na may karapatan gumamit ng isang property na pagmamay-ari ng iba at legal occupants at mga umuupa ng unit o bahay o lote sa isang socialized economic housing or relocation project at iba pang urban estate. Last po, na kinoconsider po natin na pwedeng magtatag ng HOA ay ang underprivileged at homeless citizens o iyong mga maralita ayon sa pagtukoy sa ating batas na nasa proseso na po ng pagiging accredited awardees ng ownership rights sa ilalim ng ating Community Mortgage Program, Land Tenure Assistance Program at iba pa pong katulad na programa na may kinalaman sa socialized housing projects ng gobyerno. So mahalaga po ang papel na ginagampanan, Sir Jay, ng mga HOA sa ating komunidad. Ayon sa Section 2 po ng Republic Act 9904 or Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, kinikilala at isinusulong ng ating pamahalaan ang karapatan ng mga mamamayan na bumuo o mag-organisa tulad ng isang Homeowners Association. So dagdag pa po dito, kaisa rin ang Estado sa pagbibigay suporta sa mga HOA upang matugunan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang mga komunidad. So para po maging kaakibat ng gobyerno sa pagbibigay po ng mga pangunahing serbisyo sa ating mga kababayan at maging kaagapay ng Estado sa pagpapatupad po ng mga batas at programa na ikakaunlad ng ating bayan. Medyo may nakuha lang po yung attention ko, Attorney, dito sa nabanggit nyo. Nabanggit nyo po na pwede rin itong mga homeless citizen na magtatag ng kanilang homeowners association. Paano po ito, Attorney?
So, kailangan lang po, sir, registered po sila sa DHSUD, no? So, para po, makonsider po sila na isang HOA. Meron po tayong proseso na nakalagay po sa Section 26, Rule 5 ng 2024 Revised Implementing Rules and Regulations ng Republic Act number 9904. O kanina nga po ay na-mention natin na Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, sinasabi po ng RA 9904 na isa lang po dapat ang HOA na rehistrado sa DHSUD sa bawat subdivision, village, or defined community. So, maliban po na lamang kung meron pong dalawa o higit pa na contiguous phases ang isang subdivision na rehistrado or lisensyado bilang isang project. So ito na po, Sir J, yung mga phase 1, phase 2 ng mga subdivisions natin. No? So, ibig sabihin po ng contiguous phases, dalawa o higit pang phases na konektado ng pinaghati-hati ang infrastructure and well-defined na magkatabi o common na boundary. So ganitong pagkakataon, maaari po silang magtayo ng individual or mag-register ng individual HOAs po. Sa pagrehistro naman po ng HOA, may mga requirement po na kailangan nilang isumite sa DHSUD. So tulad po ng notarized articles of incorporation, bylaws o mga tuntunin ng pamamahala ng HOA, and general information sheet at iba pa pong mga dokumento na nakalista po sa 2024 Revised Rules and Regulation ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So makikita rin po yung listahan, Sir Jay, for the guidance of everyone watching sa website po ng DHSUD. So that is dhsud.gov.ph o sumangguni po sa kani-kanilang mga regional offices. Mahalaga po, Sir Jay, na rehistrado ang isang HOA upang kilalanin silang legal na magdadala or magre-represent po ng karapatan at obligasyon po ng isang HOA. So kapag rehistrado ang isang HOA, maaari na po silang makinabang sa mga serbisyo ng DHSUD and magkaroon din po sila ng legal na pagkakakilanlan upang makapaghain po ng reklamo sa HSA. Ayun. So, Attorney Lian, nabanggit niyo po itong Republic Act number 9904. Yes po. Ano po ang batas na ito at ano pong importansya nito para sa ating mga homeowners association? Yes, Sir Jay. So ito pong Republic Act 9904, na-mention ko na nga din po talaga kanina, is yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association po, no? So ito po yung batas na nagtatakda sa mga karapatan, obligations, at processes po para sa mga homeowners at sa kanila pong mga homeowners association. So ito po yung parang Bible po ng isang homeowners association. So nakasaad po sa Section 4 ng 9904 na ang isang HOA ay magkakaroon ng juridical personality or legal na pagkakakilanlan kapag ito po ay opisyal nang nakapagparehistro sa pamahalaan na ngayon ay nasa mandato na po ng DHSUD. Samantala naman po sa Section 7 nitong 9904 ay inilalatag ang mga karapatan ng mga miyembro ng Homeowners Association. So sinisiguro po nito na hindi basta-bastang maaabuso ang ating mga HOA members at magkakaroon po ng partisipasyon sa mga desisyon and activities po ng HOA. So isang mahalagang aspeto rin po nitong RA 9904 ay ang pagbibigay sa mga duties and responsibilities po ng Homeowners Association. Dahil dito, mas nagiging malinaw na po kung ano ang mga maaari at obligadong gawin po ng ating mga HOA. Mamaya, pag-uusapan natin siguro, Sir Jay, ang isang kaso na may kinalaman sa pagpapatupad po ng rules and regulation ng isang HOA, no? At kung ano ang naging tugon ng Supreme Court sa isang reklamo po laban dito. So, nais rin po nating bigyan linaw na hindi lang ang mga opisyal ang binibigyan ng kapangyarihan ng batas na ito ng RA 9904, kundi pinoprotektahan din po nito ang mga ordinaryong miyembro po laban sa pang-aabuso. So panghuli, nagtatakda ang RA 9904 ng malinaw na proseso kung paano aayusin ang alitan, maging
away man po between neighbors or magkakapitbahay o reklamo ng isang miyembro po ng HOA laban sa kanilang mga opisyal. So inaatasan ng batas ang isang homeowners association na magkaroon po sila ng grievance committee, no, para maayos ang mga issue na hindi na po nila kailangan umabot sa pag-file ng kaso sa HSAC. So yun po yung in essence, brief summary po ng ating Batas 9904 po. Ayun, sorry. Malinaw po para sa ating mga kababayan. So, para naman po sa mga tagapakinig natin, mga miyembro ng Homeowners Association at batay na rin po sa Republic Act number 9904, maaari niyo po bang maibahagi ang kanilang mga karapatan, attorney? Yes, of course, Sir Jay. So, kanina na-mention natin sa Section 7 ng Republic Act 9904, doon po nakapalista ang mga karapatan po ng ating HOA members. So, iisa-isahin po natin ito as guidance. First Sige po. po, makakapag-avail po ng lahat ng basic community services at gumamit ng mga common areas and facilities ang ating mga HOA members. So, isa yun sa pinaka-importanting karapatan nila, no? Pangalawa, karapatan din po ng HOA members na suriin ang mga association books and records at mabigyan po ng annual reports at financial statement kung ire-request nila yung financial statements. Pero syempre, dapat appropriate din po yung time ng pag-request. Yes. And pangatlo po, may karapatan ang mga HOA members na makilahok, bumoto at maging eligible or qualified para sa anumang elective or appointed office ng Homeowners Association. Pang-apat, karapatan din po ng ating HOA members na hingin at agarang tanggapin ang mga deposit na hinihingi ng HOA sa oras na makomply ang mga kondisyon na inilatag po ng HOA sa kanila o kapag natapos na po ang itinakdang palugit. Panglima po sa karapatan ng ating mga HOA members ay makilahok sa mga association meetings, election at referenda. Pang-anim, ma-enjoy po yung iba pang mga karapatan na nakasaad po sa kanilang bylaws. So bilang paalala na rin po, Sir Jane, Opo. ang mga itinuturing nating association members ay yung mga kasapi po ng isang HOA kung saan nakatayo ang kanilang unit or lote at yung nabanggit sa kanilang articles of incorporation at bylaws ng kanilang homeowners association. Samantala, under Section 9 po ng RA 9904, binigyang diin din po na ang mga delinquent member o yung mga miyembrong wala sa good standing ayon sa guidelines at procedure ng kanilang bylaws ay hindi maaaring mag-avail ng nabanggit na nating mga karapatan. So, 6 po yung nilista nating karapatan kanina. Kung delinquent member po sila, hindi po nila pwedeng ma-avail itong mga karapatan na po na ito. So, para po sa ating mga manonood na HOA members or HOA officers, kung sa tingin po natin ang mga karapatan po natin ay nalalabag na ng kanikanila pong mga HOA, maaari na po silang maghain ng reklamo sa opisina natin sa HSAC. Ayun. So, tanong ko lang din po, attorney. Ano po ang maaaring gawin ng isang miyembro kung mayroon po itong nakikitang isang irregularidad sa pamamalakad ng HOA or ng Homeowners Association? Yes, Sir Jay. So, once po na may nakikita na po ang ating miyembro na Opo. Medyo nakakabulog. irregularities Oh, yeah, sa irregularity. pamamalakad po ng ating Homeowners Association, maaari na po silang dumulog sa ating opisina sa Human Settlements Adjudication Commission Ayun. at mag-file po ng kaso sa atin. So, I think na-discuss na natin yung process previously and ibibigay ko din po sa ating mga tagapanood na Apo. balikan po natin yung mga previous videos po natin na matatagpuan sa HSAC HSAC Facebook page natin para po mas makumpleto po nilang maintindihan yung proseso po ng pag-file ng kaso sa ating opisina. So, ayun. Mayroon po bang pagkakataon na pwedeng tutulan ng miyembro ang mga desisyon ng Homeowners Association? Paano po ito, attorney? Yes, sir. So, na-discuss po natin kanina na
parte po ng rights ng ating homeowner association members ay ang makilahok po sa mga meetings at elections at referenda. So, karapatan po ng bawat homeowner na kung meron po silang pagtutol sa bawat action po na gagawin ng kanilang homeowner association officers, ay maisaboses po nila ito sa pamamagitan po ng pag-attend po ng kanilang mga meetings. So Ayun. meron po tayong nakatakdang regular meetings and special meetings sa ating mga homeowners associations, no? So ang importante po dito ay yung homeowners association members po mismo natin ay i-exercise din po yung kanilang rights based po sa ating batas. So attend po tayo ng mga meetings para po kung meron po tayong mga issues sa mga actions po na ginagawa ng ating HOA, maaari na po natin itong ma-raise during the meeting pa lang po. Kasi kung kaya naman pong ma-address ng ating HOA officers, mas mabuti po iyon na between the HOA, ma-address na po ang kanilang mga problema. Ayun. So, nabanggit niyo po na kasi alam natin nagkakaroon sila ng regular assembly or meeting. So, kailan naman po maaaring magsagawa ng special meeting ang mga miyembro ng HOA or ng Homeowners Association? Meron po tayong nakatakda sa batas at sa kanilang bylaws po kung kailan po sila pwedeng mag-set ng mga mga special meetings. So, ang gaya po ng lagi nating inaabiso sa ating mga kliyente ay babalikan po natin ang ating bylaws sa bawat po HOA. No, kasi required po 'yan sa ating pag-register as a registered HOA po sa DHSUD. So dun po ang magiging maliban po sa sinabi ko kanina na ang Opo. RA 9904 ay ang Biblia po ng mga homeowners association, isasama po natin bilang kanilang Biblia po at guide ang kanilang bylaws. Ayun. So lahat po ng magiging action ng ating HOA officers ay dapat po magiging base sa kanilang bylaws po. Ayun, malinaw. So, halimbawa, nagkaroon naman po ng mga or merong reklamo ang miyembro. Ano naman po ang proseso ng paghahain ng reklamo laban sa mga opisyal or sa Homeowners Association, attorney? Okay, so kanina may na-mention po tayo na grievance committee, no? Ayun. Ang ating pong mga homeowners association ay required po na magkaroon ng kanilang mga grievance committee para po kung sakali po na may reklamo ang isang miyembro laban po sa kanilang co-member ng homeowners association o kahit po sa mga officers po ng kanilang homeowners association, ay maidudulog po muna nila ito sa kanilang grievance committee. Ngayon si grievance committee po ay obligado na mag-schedule ng meeting with the parties involved Opo. para po ma-discuss po nila. Kumbaga parang mediation na din, sir, no, ang Opo. gagawin. So pag-uusap-usap po between and among themselves, tapos i-discuss po nila ano ang problema at magkakaroon po sila ng common ground or finding of common ground or solution para po sa kanilang problema. Ngayon kung hindi po sila talaga magkaayos through the grievance, doon na po sila papasok. Doon na po papasok ang HSAC. So pwede na po silang dumulog sa HSAC. Pero ididiin natin, Sir Jay, no? Opo. Very important po na merong certification galing sa grievance committee na pumunta po ang nagrereklamo sa grievance, nag-request po ng meeting with the grievance committee and the party na nirereklamo and na walang nangyari po sa grievance committee or walang naging magandang resulta ang grievance. Pero may option pa din po, Sir Jay, ang Opo. ating nagrereklamo. If ever po na hindi po mag-issue or hindi umaksyon si grievance committee, no, pwede po mag-execute ng affidavit ang ating tagapagreklamo or ang ating complainant para po yun ang i-attach niya sa kanyang complaint na ifa-file niya po dito sa HSAC. So ang affidavit po na ito, ang magiging laman ay na nagpa-assist po siya sa kanilang grievance committee or and Opo. and
hindi po nag-aksyon ang grievance committee. Maliban dito, pwede rin pong maging laman ng affidavit ay na wala pong grievance committee ang isang homeowners Homeowners Association. association. Opo. So para naman po, hindi rin po malulugi ang ating complainant kung sakaling wala pong grievance yung Opo. OWA, di ba? So yun po yung pwede nilang other options na i-attach po sa kanilang complaint. Kapag ganito po ba, halimbawa, hindi na settle sa grievance committee, hindi na po ba ito pwedeng dumaan sa halimbawa barangay, may mga ganun po bang hindi mga ganung pagkakataon, attorney? Sir, nasa option po yan ng parties kasi ang pag-uusap-usap naman po ay lagi pong binibigay sa mga parties po, no? Opo. Ang desisyon po kung sakaling gusto nilang i-address or pag-usapan ang kanilang mga nirereklamo na hindi muna dadaan sa legal na proseso ay choice ng bawat party. So kung both parties, for example si complainant at Opo. ang nirereklamo si respondent, ay mag-decide na sige, pag-usapan tuloy muna natin kasi hindi nag-work sa grievance committee. Pag-usapan natin sa barangay. Or better yet, sir, Yes. sa DHSUD, meron din po tayong available na process kung saan po pwede po silang makapag-usap. So yun po yung conciliation sa DSUD, no? So marami pong option ang parties natin kung Ayun. hindi pa po nila gusto na mag-file po ng kaso sa HSAC. Ayun, malinaw. So, ano naman po ang limitasyon ng kapangyarihan ng Homeowners Association para sa pagpapatupad ng kanilang mga patakaran, attorney? So, ang limitasyon naman po sa ating Homeowners Association, Sir Jay, again, babalikan po natin ang ating ang ating 9904 at saka ang kanilang mga bylaws. Ayun. So, ang importante po talagang tatandaan, Sir Jay, sa ating mga Homeowners Association officers ay susundin nila kung ano ang nakasaad sa kanilang bylaws na pwede nilang gawin. At the end of the day, hindi po sila pwede talagang mag-overstep sa kanilang powers at sa kanilang functions. So ang function naman po ng ating Homeowners Association officers ay magbigay ng ayos at sistema po sa ating Homeowners Association. So any overstepping po ay talagang lalabag na po sa kanilang Homeowners Association bylaws at saka sa ating pong Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ayun, malinaw. So, yun nga, yung nabanggit nyo nga po kanina, na yun ang nagsisilbi nilang Biblia. Kumbaga, hanggang dun lang yung boundary nila, no, attorney? Yes po, sir. Definitely. Opo. So, okay. Mukhang nabusog na naman ng mga panibagong kaalaman ng ating mga tagapakinig dito sa programang Housing Rights with HSAC dito sa unang bahagi ng ating programa. Pero bago tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng programa, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan, attorney. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table.
Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli pong nagbabalik ang programang Housing Rights with 8SAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, at makakasama niyo pa rin si Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 5 ng Human Settlement Adjudication Commission. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at syempre, please like, share, follow and subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, pinag-usapan po namin ni Attorney Lian ang tungkol sa Homeowners Association at mga karapatan ng bawat miyembro. Ganoon na rin iyong mga batas na sumasaklaw dito. At kung paano nito napoproteksyonan ang karapatan ng mga opisyal ng HOA at ng mga miyembro nito. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa at kasama pa rin natin si Attorney Lian. Magandang araw pong muli, Attorney Lian. Hello, Sir Jay. Magandang araw po muli. Nagbabalik tayo. Attorney Lian, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, pinag-usapan natin ang tungkol sa Homeowners Association at dahil Homeowners Association po ang sentro ng usapan natin ngayon sa ating episode, ituloy na po natin ito sa pamamagitan ng mas malaliman pang diskusyon. Ito namang patungkol sa isang kasong may kinalaman sa Homeowners Association Regulation. Ang William G. Kwong Management Incorporated at William G. Kwong versus Diamond Homeowners Residents Association. Pakikwento nyo nga po sa amin, Attorney, kung ano po ang nangyari sa kasong ito. Yes, sir. So, i-discuss natin to, no? Pero before po tayo mag-proceed, gaya ng ginawa natin kanina para clear lang tayo, Sir Jay. So, yung pangapala natin. nais po nating ipaalala, i-remind at idiin po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon na yung i-discuss po natin ay gabay lamang. Dahil
Again, lahat naman po ng kaso na idudulog po natin sa HSAC ay ireresolba po namin ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta sa kaso nila, no? So Opo. case to case basis pa rin po tayo at magdedepende pa rin po ang magiging desisyon base sa ebidensya at iprepresenta ng bawat panig. Pero ito pong William Kwong versus Diamond Homeowners Association na may GR number 211353 at napagdesisyonan po ng Korte Suprema noong June 10, 2019 ay magandang gabay po para sa ating Homeowners Association and Homeowners Association officers. So i-discuss na natin, Sir Jay. Opo, opo. Simulan Sige na po po, natin tuloy-tuloy ito. na po, No? attorney. Yes, so ang subdivision po sa kasong ito ay isang residential subdivision na may mga commercial establishments na nag-ooperate sa loob ng subdivision. So kabilang po sa mga pribadong establishments po na ito ay mga beer houses, karaoke bars, at saka mga nightclubs at iba pa pong mga katulad na tindahan. Kaya po dahil dito, labas-pasok po yung mga customers ng mga nasabing establishments at ang unrestricted access po na ito ang itinuturong dahilan po kung bakit nagkaroon ng mga insidente ng mga pagnanakaw, akyat bahay, prostitusyon, rape at ingay na umaabot po hanggang madaling araw. Kaya po inireklamo ng respondent HOA natin sa sangguniang panglunsod ng kanilang syudad ang nasabi pong unrestricted access. So bilang tugon po, Sir Jay, Opo. nagpasa po ang sanggunian ng isang ordinansya na nag-reclassify po dito sa subdivision na ito bilang exclusively residential. At pinagbawal po nila ang pagdaragdag ng iba pa pong negosyo sa loob nito, maliban na lamang sa mga nasa loob ng dati ng subdivision. Sa kasamaang palad, hindi po nasunod yung implementasyon ng ordinansya, kaya patuloy pang dumami yung mga bentahan ng alak at nightclub sa loob po ng subdivision. Kaya po dahil dito, patuloy rin po yung naging problema ng mga residente sa kanilang seguridad. So kabilang na po sa mga nangangamba sa kanyang kaligtasan ay ang ating petitioner, no? Isa po siyang residente nitong subdivision sa loob na po ng mahigit 38 years. Matagal na Kaya panahon. po, nagpapatakbo siya ng 3 motel sa loob ng subdivision sa ilalim po ng kanyang kumpanya. So nagmungkahi po siya dahil po sa risk sa kanyang safety and security and sa kanyang work na din po sa kanyang business. Nagmungkahi po si petitioner natin sa kanyang mga kapitbahay na maglagay po ng mga guard post na may mga telepono sa entry and exit points sa kalye kung saan siya nakatira upang ma-screen ang lahat ng pumapasok at lumalabas na bisita. So yung suggestion niya, of course, nilimit niya lang, sir, dito sa kanyang street. Opo. Kasi syempre, iisipin niya po ang kanyang business. Kaya naman po, ito namang ibang residente po ay ginusto naman syempre po na maging pangkalahatan na yung regulation and policy na ilalatag para po sa seguridad ng buo na pong subdivision. So ang naging proposal po ng ating respondent HOA ay magkaroon ng isang no sticker, no ID, no entry policy. So, dito na po pumasok yung pagrereklamo po ni petitioner. Opo. Kasi ayon sa kanya, hindi daw po pinakinggan ni respondent HOA ang kanyang pagtutol. Kaya po, naghain si petitioner ng reklamo sa Housing and Land Use Regulatory Board pa noon or yung HLURB. Ito po yung ahensya, to be clear lang, no, Sir Jay? Opo, opo. Ang HLURB po yung ahensya na pinagmanahan po ng HSAC ng adjudicatory function and powers nito. So, nireklamo po ni petitioner si respondent HOA sa HLURB. Kasi nais niya po na mag-issue ang HLURB ng cease and desist order at isang aplikasyon pa para sa isang temporary restraining order ang kanya din pong final. Sabi po ni petitioner, hindi raw tama ang pagpataw ng polisiya ng kanilang HOA dahil ang mga kalsada sa loob daw po ng subdivision ay donated na sa kanilang city government. Kaya dapat lang daw po na maging open ang mga ito for public use.
Dagdag pa ng petitioner, maaari daw pong makaapekto ang policy na ito sa kanyang mga customers. Kaya po yan. Kaya Sir Jay, nag-file po siya ng petition sa HLURB. Opo. So, dito sa petition na ito, ano po naman po ang naging tugon ng HLURB sa kasong ito, attorney? Yes po. So si HLURB arbiter po natin noon, napagdesisyonan po na hindi sapat yung naging argumento ni petitioner laban dito sa no sticker, no ID, no entry policy ng kanilang HOA. Sabi po ni arbiter, mas mahalaga ang proteksyon at security Opo. security ng mga residente ng subdivision kaysa daw po sa mga epekto ng polisiya sa kanyang negosyo. Kaya binaliktad naman ito ng HLURB. So, yun yung sinabi po, Sir Jay, ni HLURB arbiter. So, final niya naman po, nag-appeal naman po itong sa ating petitioner sa Board of Commissioners po ng HLURB. So, si HLURB Board of Commissioners naman po, binaliktad naman po yung desisyon ni arbiter. Opo. Sinabi po ni Board of Commissioners natin na void or walang epekto daw po ang pinatupad na polisiya ng HOA dahil hindi daw po ito makatwiran at walang legal na basihan. Sabi po ng desisyon ng Board of Commissioners, nagkakaroon na rin ng karapatan ang petitioner sa subdivision roads dahil mula po 1974, sabi ko nga kanina sir, di ba, 38 Opo. years na pong Matagal na talaga siyang ang residente doon. petitioner. Yes po. So sabi ni Board of Commissioner, matagal nang nakatira po doon si petitioner. Kaya ang mga lote na siya, for public use na daw po ang mga lote at kalsada, and ang mga kalsada po within the subdivision. So pinaboran po ng Office of the President kasi paka-file po paka-decide po ni Board of Commissioner Opo. dito po sa appeal ng ating petitioner, inakyat naman po ito ng ating respondent HOA sa Office of the President na. So si Office of the President po, pinaboran din po yung desisyon ng ating Board of Commissioners. Kaya po napilitan si ating respondent HOA na iakyat na uli ang kaso sa Court of Appeals. At si Court of Appeals po, naisantabi po yung desisyon ng Office of the President, no? So ayon sa Court of Appeals naman, sabi po ni Court of Appeals, pagamat may ownership rights ang mga local government, marapat lamang daw po na maitugma ito sa mga interes ng mga homeowners na naglaan ng kanilang pera para po maayos at ligtas ang kanilang paninirahan. So sinabi pa po ni Court of Appeals na bilang isang miyembro daw po ng Homeowners Association, obligasyon po na ating petitioner na suportahan at makiisa sa mga proyekto ng kanilang asosasyon, lalo pa kung ito ay makakabuti sa nakararami. So syempre po, labag po against po yung desisyon ng ating Court of Appeals kay petitioner. So si petitioner naman po ay nag-file naman po ulit ng kanyang appeal po sa Supreme Court na. Okay. So ano naman po ang naging tugon ng Korte Suprema dito, attorney? Yes po. So sinabi naman po ni Supreme Court na ang pinunto po talaga, ang main issue po na pinagdesisyonan ng ating Supreme Court dito sa kasong ito ay kung may otoridad ba ang ating respondent HOA na gumawa at magpatupad ng isang no sticker, no ID, no entry policy kahit na yung mga kalsada ay donated na nga po sa kanilang local government. So, i-discuss natin to, Sir Jay, ha? So para po sa ating mga tagapakinig Kasi na marami sa members. ating mga kababayan na makaka-relate dito dahil yung siyempre mga nasa subdivision ay akala nila safe sila sa subdivision nila. Yes po. So parang makita po nila kung ano po yung mga possible po nilang next steps na gagawin. Kung sakaling same or equivalent ang kanilang problema dito sa kasong ito, no. So ayon Sir Jay sa Korte Suprema.
May otoridad daw po ang Respondent Homeowners Association sa pagbuo ng nasabing polisiya. So yung policy na no sticker, no ID, no entry policy. So sabi po ni Supreme Court, wala rin umanong question na donated na sa city government yung subdivision roads. Dahil kung bakit tinuturing ang mga ito na public property at marapat lamang na gamitin for public use. So, nag-agree si Supreme Court na talagang yes, donated na po natin ito sa local government unit natin. So, dagdag pa po ni Supreme Court, binigyan po niya ng linaw ang Republic Act number 9904 o yung dinidiscuss din po natin kanina, the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, ang karapatan ng mga HOA po upang i-regulate ang mga kalsada sa loob ng kani-kanilang mga subdivision o village upang masiguro ang Seguridad. security Yun. ang security ng mga residente at katiwasayan ng pamayanan. So wala rin pong nabanggit ang batas kung may pagkakaiba po ba sa mga regulasyong maaaring ipataw sa mga donated na subdivision roads and dun po sa mga hindi donated. So sabi po ni Supreme Court, itong no sticker, no ID, no entry policy ng Homeowners Association ay hindi nagkakait o nagtatanggi sa anumang karapatan ng lokal na pamahalaan sa kanila pong pagmamay-ari. Hindi rin po sinasabi ng HOA na pagmamay-ari o inaangkin nila yung mga kalsada. So sabi po ni Supreme Court, malinaw na kaligtasan at Seguridad. security lamang po ng mga nakatira sa subdivision ang pangunahing layunin ng polisiya noong no sticker, no ID, no entry policy. So ito po ay inaprubahan din ng 340 na miyembro ng Homeowners Association, Sir Jay. So marami ang gumusto talaga dito sa polisiyang ito. At tanging si petitioner lamang po yung nagprotesta dahil nga po sa kanya din pong business. Yun po kasi So, yung binibigyan- maapektuhan. Yes po, may na maapektuhan yung business niya. 3 motel po yun, di ba? So binigyan din po at pinaprioridad po ng ating konstitusyon ang pangangailangan ng mamamayan at pangkalahatan. So hindi lang po para sa iilan yung proteksyon at rights na binibigay po ng ating konstitusyon at ating mga batas. So magandang paalala po ito sa ating mga HOA na kung may mga regulations or policies man po tayo sa ating mga komunidad, naway ang mga ito po ay yung mga nakakabuti po sa ating mga kababayan at hindi lamang po para sa iilan. Ayun. At saka syempre dapat yun nga yung sinabi niyo po kanina, dapat ito'y nakabatay doon sa kanilang bylaws. At nababanggit Yes po. yan sa kanilang mga meeting para alam ng karamihan na nasasakupan ng komunidad, lalong-lalo na ng mga homeowners at members. Yes po, Sir Jay, definitely. Ayun. So, ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan na naman kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Lian. Kung mayroon pang mga kaparehong karanasan tulad dito sa kasong ito, ay pwede nyo itong gawing reference. Kagaya nga po ng sinabi ni Attorney Lian, yung mga kaso na dinidiscuss dito ay magsisilbing gabay lamang dahil lahat po ng kasong idinudulog sa 8SAC ay case-to-case basis nilang nire-resolba. Tama po, Attorney Lian? Yes, of course, Sir Jay. Sana tandaan po nila yun para hindi rin po sila aasa na same decisions po lagi ang magiging resulta ng ating ng 8SAC, no? So, hindi po ganon. Depende pa din po iyon sa inyong mga ebidensya, sa inyong mga aligasyon at sa sagot din po ng inyong nirereklamo. Bago natin tuloy ang pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Lian, kung mayroon pong mga katanungan ng ating mga tagapakinig sa ating mga kababayan, paano po kayo pwedeng i-contact Attorney Lian? Yes, so kung may tanong po sila tungkol sa kanilang mga homeowners association or other questions po relating sa ating jurisdiction sa 8SAC, maaari niyo po kaming i-contact sa aming cellphone number na 0917-837-5380 or mag-email po sa info@hsac.gov.ph.
hsac.gov.ph. So pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page na @hsacph o ang aming website na hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming directory ng Central Office at saka Regional Adjudication Branches kung saan nyo po makikita yung mga Regional Adjudication Branches address and phone numbers. So dahil po kami ay isang quasi-judicial agency na para na rin pong korte, ikla-clarify lang din po natin, Sir Jay, no? Yes, Na go hindi ahead po kami maaaring magbigay ng legal na payo or legal advice or opinion. So ito po ay para hindi namin mapangunahan ang paghatol ng ating adjudicators na siyang may otoridad na maghatol sa isang kaso. Ngunit, kung meron po kayong tanong kung tungkol sa aming proseso, maaari nyo po kaming i-contact. At sumasagot po kami. So, yun po, Sir Jay. So, yun yung numbers natin and yun din po yung ating email. Maraming salamat, Attorney. At sa puntong ito, dito na po natin tinatapos ang pakikipagtalakayan natin kay Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 5 ng Human Settlements Adjudication Commission. Maraming salamat po, Attorney Lian, sa pagsama sa ating programa, sa pagbibigay ng inyong professional insight sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Control si Mr. Milo Janela, sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hiro Lucero, at syempre sa ating live stream operator katuwang mula sa production team ng Radyo Pilipinas World Service si Mr. Win Peñano. Shoutout rin natin ang kasamahan natin sina Drizzle Nanyong at Steph Vicente kasi lagi silang nakatutok. At syempre ang mga katuwang naman natin mula sa HSAC sina Miss Bea Barte, Miss Cheska Robles at Mr. George Sinsuat. Pasalamatan na rin po natin ang mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Colorebel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pangunguna po ni Officer in Charge Mr. Alan Alianige at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng ating programa. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. At ako pong muli ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat po mga kabayan. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.